Mapagpalang umaga po sa kanilang lahat. Welcome po sa TSCCFI Morning Tilaok at welcome po ang lahat para manood at makinig at pwede rin po kayong mag-comment at manalangin po muna tayo. Hallelujah! Dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo, dumadakila sa iyong kabutihan, Panginoong Diyos, na patuloy na ipinapadama mo po sa bawat isa sa amin. Gabayan mo po kami habang kami, Panginoong Diyos, ay nagla-livestream at ganoon din, Panginoong Diyos, bilang tagapagsalita, kayo po yung manguna ayon po sa nais mo, ayon po sa kalooban mo ang marinig ng bawat isa. Marami pong salamat sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. Mula po sa Psalms chapter 84, umpisaan po natin mula po sa verse 1. How lovely is your dwelling place, O Lord of heaven's armies. I long, yes, I faint with longing to enter the courts of the Lord. With my whole being, body and soul, I will shout joyfully to the living God. Prayer focus po natin mula sa verse na to is pray that the next generation will develop a deep hunger to dwell in the presence of God, not just visit occasionally, but live in instant communion with Him. At prayer focus din po natin for country and elect officials, pray that God brings peace and honesty to our country and that our leaders are brave to do what is right. So, Tagalogin po natin yung verse na binasa natin. Panginoong makapangyarihan, kay ganda ng inyong templo. Gustong-gusto kong pumunta roon. Nananabik akong pumasok sa inyong templo. Panginoon, ang buong katauhan ko'y aawit ng may kagalakan sa inyo, O Diyos na buhay. Pinamagatan ko po itong passing on the passion. Doon po sa verse na binasa natin, yung courts of the Lord. So may mababasa po tayo doon. So ano po bang ibig sabihin ng courts of the Lord? Sa Old Testament po, ito yung outer area, doon sa templo, sa lugar ng Jerusalem. At yung lugar na po yun yung tinatawag nila na place of worship, na kung saan po yung mga pupunta doon, doon sila magpe-pray, doon po sila mag-o-offer ng mga sacrifices, doon sila mag-worship, at saka yung isisik talaga nila yung presence ng ating Panginoong Diyos. At yun po yung pinaka team natin for this week, yung shepherding a generation that dwells in His presence. Na ang ibig pong sabihin, yung shepherding a generation that dwells in His presence, yung is an act of raising up people or generation whose deepest desire matches that of Psalms 84, 1-2. Yung mag-shepherd po tayo, mag-guide po tayo, magti-teach, magtuturo sa mga today's generation na katulad po nung verse na binasa natin. Lalo na po yung word na sinabi doon na yung sumulat po nun ang sabi niya, gustong-gusto kong pumunta doon. Saan? Sa templo ng ating Panginoong Diyos. Gustong-gusto kong pumasok. Saan? Doon sa templo ng ating Panginoong Diyos. Kasi anong sabi dito? Na mayroong, ikaw ay magkaroon ng pakiramdam ng pag-awit, ng kagalakan doon sa presensya ng Panginoon, doon sa templo. So gaano po ba ito kahalaga? So unang-una po, bakit mahalaga na nagdudwell tayo sa templo ng ating Panginoong Diyos? Yung kasi po, kung may fellowshipping, hindi lang po ito basta fellowshipping, kundi it's a sacred fellowship. So kung saan po, hindi lang isang religion yung pupuntahan mo, hindi lang basta isang simbahan, kundi makikipag-fellowship ka sa iba pang mga tinawag ng ating Panginoong Diyos, sa iba pang mga followers ng ating Panginoong Diyos. At tayo bilang nagsi-shepherd, nagtuturo sa kanila na tayo rin dapat ay maging model para sa kanila, na tayo mismo gustong-gusto din talaga nating pumunta sa church. Gusto din talaga nating makipag-fellowship sa iba. Yes, maraming gusto na fellowship sa school, sa mga kaibigan, pero iba pa rin yung fellowshipping pagdating sa church, lalo na sa mga anak ng ating Panginoong Diyos. Kasi nandito yung makikita natin na magkakaroon tayo ng kalakasan, magkakaroon tayo dito ng mga encouragement. Kaya nga po ito yung ituturo natin, lalo na sa mga kabataan, yung paano bang manabik, paano bang mauhaw pagdating sa presensya ng Diyos. Pangalawa naman po is, bakit mahalaga na tayo mag-dwell sa house ng ating Panginoong Diyos? Kasi ito po yung connection natin sa ating Panginoong Diyos. Di ba pagka sa cellphone, pagka alam mong mahina ang connection mo,
Pag wala kang load, kailangan mong mag-load para may data ka, ma-open mo yung mga gusto mong ma-open. Yung iba naman, pag maghahanap ka ng connection dahil mahina naman data mo, i-aano mo sa mga lugar na kung saan hahanap ka ng isang malakas na signal para lumakas yung signal na ma-open mo yung mga gusto mong ma-open sa Facebook para malakas yung data. So ganun din po pagdating sa ating Panginoong Diyos. Iba po yung connection pagdating sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So tayo pa rin bilang shepherd, nagtuturo, dapat tayo rin malakas yung connection natin sa ating Panginoong Diyos. Malakas din yung connection natin sa kanila para sila makakonect din sa atin, makakonect sila sa ating Panginoong Diyos. Tayo po yung magiging model para sa kanila. Kasi sabi nga, kung ang kalungkutan ay nakakahawa, ang kagalakan naman ay nakakahawa din, di ba? Lalo na pagdating sa maramdaman natin yung presence ng ating Panginoong Diyos. Dapat alive. Pag nandito tayo sa church, pag may praise and worship, dapat alive din tayo. Dapat masaya din tayo. Dapat may kagalakan din tayo. Di ba? Ang hirap naman sa isang church, merong praise and worship, merong isa o dalawang tao na sobrang sigla magpuri sa Panginoong Diyos. Tapos yung sa kabila naman, di ba, parang palakpak lang ang ginagawa. Di ba? Parang mas maganda na kung lahat tayo ay alive. Yung connection natin sa ating Panginoong Diyos, dun mas matitinag natin yung trono ng ating Panginoong Diyos. Di ba sabi nga niya, God inhabits the praises of His people. Iba yung may connection tayo sa ating Panginoong Diyos, nagiging malakas tayo at yun yung maibabahagi natin para sa iba. Pangatlo naman is yung mind, body, and soul unity. So alam naman natin, lalo na yung mga today's generation, kung tawagin nila mga Gen Z. Di ba, pagdating sa cellphone, iba yung dating para sa kanila. Halos makikita natin yung mind, body, and soul nila. Parang nakaano kagad pagdating sa cellphone. Di ba, meron nga akong nakita, isang pamilya noon, pag nagpe-pray sama-sama, kakain, nagpe-pray muna sila. Ngayon, sa isang pamilya, kakain na lamang, pero pinipicturan pa yung kinakain para i-post. Kasi yung mind, body, and soul nila, wala na. Nandun na sa Facebook, doon na sa pagpo-post. Kung ano yung nasa isip nila, ipopost nila. Kung ano yung gagawin nila, ipopost nila. Kung ano yung gusto nilang sabihin, lahat na yun ipopost. Kasi lahat doon, yun na yung ano nila. Pero tayo, bilang nag-guide, katulad ng sumulat nito, mag-guide, mag-shepherd sa mga tinuturuan natin, kung ano yung kauhawan ng mga kabataan ng mga today's generation, nawa yun yung maituro natin sa kanila, i-redirect natin yung focus nila na hindi sa cellphone, hindi sa media, i-redirect natin sila saan? Sa pag-dwell sa house o temple ng ating Panginoong Diyos. Tayo mismo yung magsasabi sa kanila na kung uhaw sila na mapansin, dapat gawin nila yon sa church ng ating Panginoong Diyos na doon nila i-focus yung mind, body, and soul nila pagdating sa presensya ng ating Panginoon. Yun yung kauhawan nila, hindi yung pagse-cellphone, hindi yung mga social media. Tayo mismo yung magsasabi nila sa kanila. Kaya nga doon sa verse binasa na, my heart and my flesh. So ibig sabihin nagkakaisa na mas maganda na manabik, mas gustuhin na maramdaman yung presensya ng ating Panginoong Diyos. So ilan lamang pong mga halimbawa, mga Bible character. Una na po, si David. Sabi ng Bible, David is a man after God's own heart. So alam nyo kung isa yung sinabi ni David sa Psalms 27 verse 1, one thing I ask from the Lord that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Sino pa kayang kabataan magsasabi ngayon na one thing I ask from the Lord? Isa lang yung hiniling ko sa Panginoong Diyos na mag-dwell siya everyday ng kanyang buhay. I hope sa prayer natin na magkaroon pa ng mga kabataan ganun, isipin na ito lang gusto ko, yung manatili sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Na yung dancing din niya, di ba, may awit tayo, we can sing like David sang. We can dance like David dance. Na kahit sa anong mga problema, difficult times ng buhay niya, hindi nawala yung praise and worship niya sa Panginoong Diyos. Si Hannah, kita rin natin kung paano. Alam natin, sa buhay niya, gusto niya magkaroon ng anak. Pero yung longing niya na yon, yung prayer na yon, ang sabi ng verse 1 Samuel 1:15, I was pouring out my soul before the Lord. Saan niya kinuha yon? Saan siya pumunta? Dun sa house, sa templo ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung meron kang problema, meron kang hinaing, punta ka lamang sa church, idulog mo sa ating Panginoong Diyos. Yung sinasabi mo, yes, nandun ka sa bahay, pero iba kapag nasa templo ka ng ating Panginoong Diyos. Si Mary, alam naman natin,
nung siya ay pumunta sa tabi ng ating Panginoong Diyos, dalawa silang magkapatid, si Martha at si Mary, pero ano yung pinili niya? Mas pinili niyang umupo at makinig sa turo ng ating Panginoong Diyos. Kaya ganun din ito yung ituturo natin sa kanila. Kung ano ba yung gusto nila? Yung maging busy sila o umupo sila at makinig sa pangangaral ng ating Panginoong Diyos. Lalo na sa panahon natin ngayon na ang tao, habi nga, distracted na, marami ng pinagkakaabalahan, kaya nawawala na sa kanila yung pagpunta nila sa church, nawawala na yung hangarin nila, yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Kasi nagiging habit na lang nila yung pagpunta nila sa, linggo kasi ngayon, simba na. Kundi, every time na pupunta sila, it's a Lord's Day na kung saan hahanapin natin yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Na hindi na iba yung pupuntahan nila, hindi na iba yung hahanapin nila, kundi isipin nila, gustong-gusto kong pumunta. Saan? Sa church o sa templo ng ating Panginoong Diyos. Katulad ng sumulat nito, na wala siyang inisip, kung bagay kagalakan niya, kasiyahan niya, na talagang pag nasa church siya, hindi lang siya magdadasal, hindi lamang siya hihingi ng kung ano yung favor na gusto niya. Nandoon siya para magbigay ng papuri para sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoong Diyos, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo na kami yung magamit mo, magturo, mag-guide, mag-shepherds sa mga today's generation. Hindi lamang sa mga kabataan, Panginoong Diyos, kundi sa iba na hindi lamang nalilihis na talaga yung landas, kundi sobra ng busy at nagiging habit na lamang nagiging ritual na lamang yung pagsamba nila sa iyo, Panginoong Diyos. Kundi tulungan mo na magkaroon sila ng spirit of hunger sa soul nila, na madama nila na iba ang presensya kapag nandito sila sa templo ng ating Panginoon, sa templo mo, Panginoong Diyos. Yung nandito sila sa house mo para hindi lamang humiling na anong gustong kahilingan, kundi mag-praise and worship sa iyo. Dalangin din namin sa iyo ang country at ang elect officials, Lord, na you will bring peace and honesty, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa ibang mga bansa na mayroong mga kaguluhan, Panginoong Diyos. Ikaw rin magbigay ng kapayapaan sa kanila, Lord. At ganon din, Panginoong Diyos, o God, lalo na sa mga trending ngayon na mga pagbaha, mga flood. Ikaw po yung manguna sa kanilang mga buhay. Give comfort, Panginoong Diyos, sa mga pinanghihinaan ng loob. Ganon din, I pray, Panginoong Diyos, sa bansang Israel. Ikaw pa rin ang manguna sa mga leaders. Guide mo pa rin, Panginoon, wisdom and knowledge para pamunuan ng may kahusayan ang bansang Israel. Alam po namin, bayan mo yan, Panginoong Diyos. Walang pwedeng makatinag sa bansa na yan, Panginoong Diyos, dahil bayan mo yan. Ikaw magprotekta sa mga tao, sa mga mamamayan ng bansang Israel. Ikaw po ang manguna, Panginoong Diyos. At patuloy na ganun din sa mga nanonood at nakikinig sa oras na to, nawa hangarin din nila, kauhawan din nila na there's no place, Panginoon, yung place mo, yung templo mo, na kung saan kami magdudwell sa buong buhay namin, Lord God. Dalangin din namin sa iyo mula po kay Brother Jim Magat, Lord, yung good health niya, at ganon din yung prayer niya for today para kay Charles Balibalos na mag-exam for work today. Ikaw ang patuloy na manguna, magbigay, Panginoong Diyos, ng wisdom, ng knowledge sa exam niya, Lord God, kasi mayroong tao na nagpe-pray para sa kanya. At ganon din, thank you, Lord God, sa safe and sound na biyahe nila Mayumi, John Lawrence, and ang kanyang pamilya. Marami pong salamat sa lahat ng ito. In Jesus' name we pray. Amen. So sa lahat po, let us shepherd well, and let this be said of our generation. Ito po sabihin natin sa kanila, let us dwell in God's presence and taught others to do the same. God bless us all.